Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, paumanhin sa ating pagka-late ho ngayong gabi. At salamat sa Diyos tayo ipapatuloy sa ating hong gawain. Salamat sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatid at kaibigan na nakatunghay sa ating hong live stream. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pagkilos. Nakikita ho natin na ang Panginoon sa biyaya niya ay ginagamit ang kanyang salita, hinahamon, pinapaalalahan ng mga kapatiran. At sa biyaya ng Diyos ay padami ang ating mga kapatiran na umaattend sa ating bahay-sambahan. So, with that, we are glad. Nagagalak po tayo, pero atin pong patuloy na pinapaalalahanan ng bawat isa na i-maintain natin yung ating health protocols. Dahil hindi tayo immune sa COVID-19. And we have learned of some even pastors na namatay dahil sa COVID-19. So, kung hindi tayo mag-iingat, hindi porket tayo iniingatan ng Diyos, hindi tayo mag-iingat. Yun ang ibig sabihin. So, patuloy natin ang pag-iingat and we are glad, we are praising God. Nakikita natin yung mga kapatiran na unti-unting bumabalik sa bahay-sambahan, pero tayo pa rin ay magsumikap para ho pag-ingatan natin ang bawat isa. At yan ho sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Well, ilan ho munang ulit mga announcements. Kanina hong umaga, pagkatapos ho ng atin hong pagsamba, nagkaroon tayo ng counting business meeting at salamat sa Diyos, we are able to agree upon some matters like patungkol ho sa atin hong ministry sa JCVC. Ang atin hong digital ministry nating tatawagin, online ministry. Sa biyaya ng Diyos, puwersahan tayo, sa providensya ng Panginoon, puwersahan tayong nagsimula nito because of the pandemic, pero sa biyaya ng Diyos ngayon, hindi naman ay pangangatawanan na natin. So, ang ating church ay magpupundar ng ilang mga bagay na kailangan upang mas mapag-inam pa ang ating hong online ministry sapagkat nakikita natin kung paano ito ginagamit ng Panginoon. At ika nga ho ng mga business minded people ay things are going digital. Pati ang shopping ng mga tao, marami na ang mga shopping ay digital, online. And pero hindi pwedeng ipangpalit ang online Baptist Church. Hindi pwede. Pero ito ay maaaring gamitin ng Panginoon. At isang bagay ho doon, isa sa malaking isa sa pinakamalaking advantage nito ay nagkakaroon na tayo ulit agad ng archives. Nagkakaroon na tayo ng recordings ng ating mga pag-aaral, ng ating mga pagtuturo. So even after 5, 10 years, ay gusto mong balikan yung mga pinag-aralan or maaaring merong sitwasyon na nag-arise sa iyong buhay, parang may preaching na gano'n nung time na yun, pwede mong balikan ang mga bagay na yon. So we will seek by the grace of God to further para mas maayos pa, mas maging mainam pa yung ating hong digital ministry ho na yan. So maglalaan tayo ng ilang halaga para maayos po yun. And then also, yung mga ilang furnitures na kailangan dito sa church para doon sa ministry ho na yon. And then napag-usapan din ho natin ng kaunti o binigyan din ng pansin ang suporta ho ng inyong manggagawa. At salamat ho sa napagandang tugon ng mga kapatiran. At yun din ho ay dahil ang inyong lingkod ay medyo madadagdagan hindi medyo, talagang madadagdagan ang bahagi ng pamilya. So, salamat ho sa Diyos sa mga bagay po na yan. Ang ating mga kapatiran na hindi ho nakaka-attend sa church, just hintay lamang po kayo, mag-forward ako ng ilang mga message para ho, malaman niyo ho yung ilang mga detalye patungkol ho sa mga napag-usapan sa meeting ho kanina. Okay, so ilan lamang ho yun sa mga paalala. Reminder, Wednesday, meron ho tayong time in the Word. And Friday night, meron din ho tayong time in the Word at prayer meeting. At ina-encourage ho ang bawat isa na tayo ho ay magkasama-sama sa mga pananalangin po na yon. So yun ho ang ating mga announcements and reminders sa ating mga kapatiran. Tayo hidadako ngayon sa ating hong gawain ng pagsamba. At ihanda natin ang ating mga sarili. At isang magandang bahagi nito ay pagkakaroon natin ng personal na pananalangin. Tayo lalapit sa Diyos at hingin natin ang kanyang gabay at tulong sa ating hong pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Panginoon, alam namin na ang tanging dahilan kung kaya't kami nakakalapit sa iyo ay ang aming Panginoong Jesus. Siya na namatay para bayaran ang aming mga kasalanan, muling nabuhay at nagbihis sa amin ng isang perpektong katwiran. At ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Panginoon, salamat po sa katotohanan na kami ay ginawa mong katanggap-tanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa katotohanan na kami ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa katotohanan, O Diyos, na sa aming patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan habang kami ay nakatahan pa sa lamang ito, ay naroroon ang iyong gabay, naroroon ang iyong presensya, at nasa amin, oo, nakatahan sa amin ang banal na Espiritu. O Panginoon, ngayon sa daling ito, aming inihiling na ikaw po nawa ang sumiyasat sa amin. Ang bawat aspeto, ang bawat lugar, ang bawat bahagi ng aming buhay. At anuman, O Diyos, na hindi umaayon sa iyong kabanalan, anuman, O Diyos, na paglabag sa iyong mga kautusan, patawarin niyo po kami. Nawa, Panginoon, ito'y hindi maging hadlang sa aming pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayon na magkaroon ng puso na nakatuon sa iyo, ng kaisipan na nakatuon sa iyo. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sa pag-aawitan, pananalangin, sa pagbabasa at pakikinig ng pangangaral ng iyong salita, lahat ng ito ay tunay na maging totoong pagsamba. Tanganan mo kami, Panginoon, lubha kaming mahina, madaling matangay ang aming mga kaisipan at puso. Bantayan mo kami, O Diyos. Kailangan namin ng iyong biyaya. Maging ang aming mga kapatiran na sa mga tahanan, Panginoon, tulungan mo po. Nawa ang pagsambang ito ay tunay ngang maging pagsamba at katanggap-tanggap sa iyo. Sa iyo namin nagkakatiwalang lahat ng ito, Panginoon. Mahabag ka po sa amin. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, what a friend we have in Jesus. Jesus knows our every weakness.
despise forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and share thee. Thou wilt find a solace there. Martin po tayo natin. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tunghayan po ninyo dyan sa ating screen ang Psalm 106. Mag-upisa tayo sa verse 9 hanggang sa verse 18. Psalm 106. Verse 9, sabay-sabay tayo. Ready, read. He rebuked the Red Sea also, and it was deep. So he led them through the desert, as through the wilderness. And he saved them from the threats of him that hated them, and redeemed them from the hand of enemy. And the water covered their enemies. There was not one of them left. Then believing his word, they sang his praise. They soon forgot his words. They waited not for his counsel, but rested exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert. And he gave them their request, but sent madness into their soul. They lifted voices also in the camp, and Aaron the sins of the Lord. And the earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram. And the fire was kindled in their company, the flame burned up the wicked. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, sa gabing ito, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, na taos pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon. At lubos, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong awa, Panginoon, at habag sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa patuloy mong pagbibigay, Panginoon, ng kalusugan, kalakasan ng aming pong mga pisikal na katawan, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon. Alam namin na kilang Diyos na anuman ang mayroon sa amin, Panginoon, ay ito po ay nagmumula po sa iyo. Kaya dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa kabutihan na ito, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na aming natamo kay Kristo Jesus, na siya po ay namatay, inilibing sa loob na ikatlong araw, ay muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan, Panginoon. O Panginoon, napakasarap isipin, Panginoon, na kami mga taong makasalanan, inibig mo po upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, nilalapit namin ng aming pong mga sarili, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Patawad po sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. O mga kasalanang nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At patuloy mo kaming subaybayan, ingatan sa aming pamumuhay sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Sa gitna po ng pandemya, Panginoon, narito ginabayan po kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas upang kami, Panginoon, ay makapagsama-sama, Panginoon, sa bahay-sambahan nito, Panginoon, upang makapagfellowship at makikinig, Panginoon,
na iyong mensahe, Panginoon, ay pararating, Panginoon, sa amin ngayong gabi, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa kaganapan, Panginoon, kaninang umaga. Kita namin ang aming pong mga kapatiran. Matagal na po, Panginoon, hindi namin nakita. Sama-sama kami, Panginoon, na nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa mensahe, Panginoon. Sa aming pag-aaral na iyong salita, dakilang Diyos, ay malinaw ng iyong pong gawa, Panginoon. Ang iyong pong misyon, Panginoon, dito po sa lupa ay ang pagliligtas sa mga tao, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, napakabuti mo po, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan. Buksan po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang sa ganon dakilang Diyos, makilala ka pa namin ng lubusan, malalim ng pagkakakilala, Panginoon. Madagdagan ang aming kaalaman, madagdagan ang aming pananampalataya, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay tutungtong sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pong pastor, Panginoon, si Brother Paul. Tuloy po siyang ingatan kasama kanya kung may bahay. Nawa, dakilang Diyos. Ikaw po ang magpala sa kanya, Panginoon. Tulungan mo siya, lalo na po sa mga ministeryo na ginagalawan niya, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. O Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Ang gawain na ito, Panginoon. Nawa, patuloy mo kaming hamunin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon. Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pangbuhay, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po ito mga Panginoon. Awitin po natin, I must follow Jesus. I must follow Jesus, all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. I must know Jesus, all of my trouble. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly end. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must know Jesus, I must know Jesus. He all my cares and sorrows will share. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must know Jesus, and He will help me. Over the world, the victory will win. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone.
manatili po tayo nakatayo. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, sabay-sabay po natin basahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. May mga talata. Ating babasahin bago tayo magkaloob. Sabay po natin basahin mga kapatid. Handa na kayo, ready? Read. But this I say, he that soweth sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, Panginoon, muli, pinupuri namin kayo pinasalamatan muli sa iyong mga gawa na kamangha-mangha, Panginoon, ay karapat-dapat na purihin, Panginoon, ang buong sanglibutan, sapagkat, Panginoon, ang lahat ng bagay ay iyong ginawa. At lahat ng bagay, Panginoon, ay kayo nagkakaloob. Ang mga pinansyal na pangailangan, Panginoon, sa iyo nagmumula. Hindi po, Panginoon, buhay, kayo rin po nagmumula. Kayo rin po ang kumukuha nito, Panginoon. Salamat sa biyayang ito, Panginoon. Nawa, sabing ito, kayo po ay aming maluwalhati at mapapurihan, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon. Kundi po sa gabing ito, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Pag-aaral lang yung salita. Hindi sa aming pagkakaloba, Ma. Kayo po ang maitaas. Lord, salamat po muli sa iyong biyaya. Lalo-lalo na, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na yung ginawa sa amin, mga sumasampalataya sa iyong anak. Doon sa krus, kung paano, Panginoon, siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ama, salamat po sa kaligtasan ito, Ama, muli. Alam namin sa aming sarili, wala kayong magagawa, Ama. Pagkat kami patay, kami yung nasumpungan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa banal na Espiritu na muli sa bumuhay sa amin. Kung maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong ibanghel, ang iyong anak. Muli salamat po, Ama, muli sa gabing ito, sa aming pagkakaloob. Nawa, Lord, kayo po aming maluwalhati. At tama niyo po aming puso sa aming pagkakaloob, Panginoon. Pag-aralan po namin, Panginoon, ang patungkol sa pera kayo ng umaga, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paalala sa amin na tunay. Panginoon, sa kabila, Panginoon, ang kadukaan, ang mga taga-Macedonia, Panginoon, ay nakapagbigay sila. Panginoon, kayong gawain. Pagkat unang-una, Panginoon, ay naibigay muna nila ang kanilang sarili sa inyo. Muli, ganoon din po sa amin, Ama. Pakita niyo po sa amin. Pagkat ito nila po sa tulong nagbibigay sa iyong mga gawain. Salamat po, Ama, muli. Ang mga biyaya na pinagkaloob din sa amin, Panginoon, sa mga pagkain, sa mga trabaho, Panginoon, na ibigay sa amin, mga kalakasan upang ito ay aming magampanan, Lord. Thank you po, Ama, muli sa biyayang ito. Di Panginoon, sa aming pag-aaral, kayo rin po ang may taas. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Magligtas po kayo, Ama, sa gabing ito. Lord, humingi rin po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang sa inyo. Patawarin niyo po kami. Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakumbaba. Kayo lang po aming may taas, Panginoon, sa gabing ito, Ama. Tulungan niyo rin po, Panginoon, aming pastor, Brother Paul, na may ihayag yung salita, Ama. Lord, patuloy ko dinadalangin, Panginoon, ay mga kapatid din, ay mga mabibigat na problema, mga karamdaman, Lord. Dalangin ko, Lord, kayo, Panginoon, ang supply sa kanila, ng lakas, ng report, financial, Panginoon, mag-supply, Panginoon, ng pananampalataya sa kanila, Panginoon, makita nila, Panginoon, ang buhay, ay hindi lang dito, Ama. Alam namin, isang araw, darating ang iyong anak upang kami kunin ang mga sumasampalataya sa Kanya. Salamat po sa pag-asang ito, Ama, naway maging comfort po namin ito sa aming buhay sa libutang ito, Ama. Muli salamat po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming gobyerno. Tuloy niyo po tulungan, Ama. Magawa nila, Panginoon, ang mga tungkulin na inatang sa kanila. Muli salamat po. Pangsamot dalangin sa paalam po na yung bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen.
tayo po yung masing lahat at tayo po rin tumawag sa Panginoon. Awitin po natin The Bible Stands. The Bible stands like a rock undaunted made a raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal and they glow with the light sublime. The Bible stands so that it tumble it will firm. It stands when the earth shall crumble out of my feet on its firm foundation for the Bible stand. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed. It they never can. The Bible stands so that it may tumble it will firm. This stand when the earth shall crumble out of my feet on its firm foundation for the Bible stand. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspirations it has been given all its precepts I will obey. The Bible stands so that you may tumble it will firm. Please stand when the earth shall crumble. I will not my feet on its firm foundation for the Bible stand. The Bible stands every test we give it for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands so that you may tumble it will firm. Please stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Magsipon po lahat. Purihin po ang Panginoon. Dahil dadako ho sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, higit sa malamang alam ho natin, and I don't know kung aware ho tayo, na sa susunod na taon ay eleksyon. At ngayon pa lamang ay nagsisimula ng magparamdam, magparinig ang mga tao na nagnanasa sa mga posisyon na kung saan ito ay magiging available sa taong 2022. At sigurado maraming mga politiko ang tatayo at hihimukin ang mga tao na magtiwala sa kanila at iboto sila. At naroon lalo na ang mga susunod na mga tagapanguna ng ating bansa ay nahaharap sa matinding hamon ng pagbangon sa epekto ng pandemya, kundi man ay patuloy na pakikipaglaban sa pandemya habang ibinabangon ang ekonomiya. At lahat sila ay maghahain ng plataforma at lahat sila ay haharap sa mga tao at oo, mangyayari muli ang mga debate at susukatin at pakikinggan at titignan kung sino ba ang maaaring pagtiwalaan at bigyan ng boto. Well, sa atin hong buhay bilang mga mananampalataya, alam mo natin na meron lamang iisa, supremely iisa, na nararapat nating paglagakan ng ating tiwala, may pandemya man o wala, may krisis man o wala,
maganda man ang ekonomiya ng ating buhay o hindi. At walang iba ito kung hindi pagtitiwala sa Panginoon. At dito ho sa ating pag-aaralan, kagaya ho nung sinabi ko nakaraan, itong mga Sunday evening services ho natin, yung medyo kakambyo tayo dahil ang madalas natin naging pag-aaral ay mula sa Bagong Tipan. Kung panahon ng pandemya, natapos natin ang 1 Timothy, natapos natin ang 2 Timothy. At ngayon ho ay pupunta naman tayo sa ilang mga aklat sa Lumang Tipan because we do believe that all Scripture is given by inspiration of God. We do not believe na ang New Testament lang ang para sa atin. Lalong hindi tayo naniniwala na ang sulat lang ni Pablo ang para sa atin. Ang buong salita ng Diyos ay Kanyang binigay sa mga Kristiyano, sa Kanyang mga mananampalataya upang pakinabangan, upang matuto, upang makilala palalo ang ating Panginoon. At kung merong isang aklat na mahal na maraming mga mananampalataya, ay walang iba kung hindi ang aklat ng mga awit. So for a period of time, I don't know how long, at hindi ko pinaplanong pag-aralan natin siya ang mula Psalm 1 hanggang Psalm 150. Lalo na pagdating sa Psalm 119, gaano tayo magtatagal doon. Nevertheless, I think we will just go to selected Psalms na I think na kung saan magiging beneficial, magiging informative, at magiging maayos ang epekto at maganda ang epekto sa biyaya ng Diyos sa buhay ng ating iglesia. Well, nung ating anniversary, tignan po natin ang Psalm 63. Siyempre, isa sa madalas kong ginagawa kapag meron tayong pag-aaralan ay binabasa yung konteksto. So, binigyan ko rin ng kaunting pansin yung Psalm 62 and then Psalm 64. At ngayong gabi hong ito ay bibigyan natin ng pag-aaral ang Psalm bago yung 63, kung hindi yung Psalm 62. So with that, nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia. At buksan po natin sa Psalm 62 at babasahin natin ang buong awit po na ito. Kung bibigyan ko ng titulo ang ating pag-aaral, it will be Silent Confidence in God. Silent confident in God, at pwede pa natin ilagay yung dagdag na alone. Silent confidence in God alone. So babasahin ko ho, pakisunan nyo sa inyong mga Biblia, Psalm 62, simulan natin sa verse number 1 hanggang matapos. Ito po ang sabi ng Panginoon. Truly, my soul waiteth upon God. From Him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain, all of you, as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. My soul, waited thou only upon God, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him, trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work.
Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, ngayong sandaling ito, kailangan namin ng liwanag, ng karunungan, ng gabay. Sadya kaming mahina, sadya kaming mababa. Ang aming pangunawa ay kulang. O tulungan mo nawa kaming matuto mula sa iyong mga katotohanan. At muli, O Diyos, hindi lamang ito pagkatuto na magkakaroon ng impormasyon, kundi ito'y pagkatuto na patuloy na ikakahubog ng aming mga buhay sa kabanalan. O Panginoon, Ikaw ang patuloy na maluwalhati, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marito po magsiupo ang bawat isa. O ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. God's people can and should place their sure confidence in God alone as the sovereign and righteous judge who will defend and avenge the righteous and judge the wicked. Ang mga tao ng Diyos ay maaari at dapat ilagak ang kanilang siguradong kumpiyansa sa Diyos lamang bilang soberano at matuwid na hukom na magtatanggol ng at gaganti para sa mga matuwid at hahatol sa mga masama. And again, ang pinakapunto nito ay kumpiyansa sa Diyos. Pagkakaroon ng lubos na tiwala sa Diyos, at particularly dito sa awit na atin nung bibigyang pansin ay hindi basta tiwala sa Diyos, kung hindi namumutawi ang dalawang bagay. Matahimik na pagtitiwala sa Diyos lamang. At makikita ho natin ito as we go over sa buong awit na ito. Walang awit ho na ito ay nahahati sa 3 stanza. Makikita natin verses 1 to 4 ay ang first stanza, verses 5 to 8 ay ang second stanza, and ang verses 9 to verse 12 ay ang nagiging third stanza. Isang magandang marka nito ay ang halos parehong-pareho na mga salita sa verse 1 and 2 and verses 5 and 6 na tarabagang tila simula ng na ito ay nahado ng pagkakapareho at sinadya ito upang maging gabay sa pag-aawit o sa pag-awit. Now, isa't ho muna natin ang setting ng awit na ito. Ang awit ho na ito ay kinakategorya ng maraming commentators ng Biblia bilang isang psalm of confidence. As we have said, it speaks of supreme, great, deep confidence or pagkakaroon ng malalim at matinding kumpiyansa o tiwala sa ating Panginoon. Meron itong unique characteristic. Bakit? Hindi lang ito basta kumpiyansa sa Panginoon, kung hindi binibigyan din ito ang tahimik. Ano ba tamang salita sa Tagalog? Calm confidence. Hindi maligalig, kung hindi kalmadong kumpiyansa sa Panginoon sa gitna ng problema. Meron na itong pagsasabi ng matinding pagtitiwala sa Diyos sa anumang kalagayan ng mang-aawit. So tingnan ho natin yung titulo, ang sabi, to the chief musician, to Jeduthun. Si Jeduthun ay siya ang isa sa mga chief musicians. Maraming chief musicians sa templo ng Panginoon. Isa siya sa mga pinili ni Haring David bilang isang chief musician sa templo. At isa siya sa mga pangunahing tagapanguna sa awitin, primarily sa mga praise and thanksgiving song. Makikita natin yan sa 1 Chronicles 16 verse 41 and 1 Chronicles 25 verses 1 to 3. So narito ang awit ni Haring David. It is accompanied by Jeduthun, and it is a psalm of David. Higit sa malamang, maaari na tuwing aawitin ang awit na ito ay ang binagbibigay ng nota o ng musika o nangunguna sa tugtugin ay walang iba kung hindi itong si Jeduthun. This psalm is composed by David. At ang impormasyon na meron tayo tungkol sa
mga kalagayan sa paligid ng awit na ito ay kakaunti lamang. Hindi katulad nung ating nakita sa Psalm 63 na kung saan niliwanag na si Haring David ay nasa ilang at nakita natin mula mismo doon sa awit ay meron tayong impormasyon na higit sa malamang ito ay si Haring David sa Psalm 63 ay nasa ilang nung siya'y tumatakbo, nagtatago mula sa kanyang sariling anak na si Absalom. So, nakatulong yun sa atin para mas makita at mas maunawaan at ma-appreciate yung awit. Pero dito ho, sa puntong ito, hindi masyadong detalyado ang background ng awit. Makakakuha tayo ng kaunting impormasyon dito mismo sa Psalm 62, sa verse number 4, basahin lang ho natin muli. Ang sabi sa verse 4, they only consult to cast him down from his excellency. So itong word na him ay mahigit sa malamang ay ginagamit ni Haring David na pronoun patungkol sa kanya. At ang sabi, they consult to cast him down from excellency. Mula sa matayog, mula sa mataas, at mula sa magandang kalagayan, sila ay nagtitipon-tipon na nag-uusap-usap kung paano siya ilalagpak. So mula dito, pwede nating sabihin o pwede nating ma-conclude, ma-imply na higit sa malamang si Haring David o si David ay nasa kanyang kalagayan ng pagiging hari. He is in his excellency. At merong mga tao na nagnanais na siya ay ibagsak. So hindi natin matukoy kung kailan talaga ito dahil maraming panahon sa paghahari ni David at hindi nawawala ng mga tao na gusto siyang alisin, na gusto siyang palitan. Isa lamang, maaari, hindi ko sinasabing ito mismo, baka ito ay sa mga unang panahon sapagkat ang Psalm 63 ay siya'y nagtatago na at tumatakas na mula sa kanyang anak na si Absalom. Maaaring ang Psalm 62 ay awit na kinumpos ni Haring David patungo na sa pagre-rebelde ni Absalom. Na meron ng mga tao na pumapanik na doon sa rebelde. Na merong mga tao na hindi hayagan, pero mapagkunwari. Ang sabi pa sa Psalm 62 verse 4, they delight in lies, they bless with their mouth, but they curse inwardly. So, ganun yung kanilang pag-atake kay David. Hindi harapan, hindi sila rebelde ng harapan, pero pagkaharap nila si Haring David, ay sila nagsasaysay ng magagandang mga bagay, maaaring pinaplatter nila si Haring David ng kanilang mga salita, pero inwardly, babagsak ka rin. Darating din ang iyong pagbagsak. Nakaplano na to. So again, higit sa malamang, ito ay awit na kinumpos ni Haring David bago dumating ang Psalm 63. Bago siya tumakas at pumunta sa ilang. So again, those are just implications na maaaring makuha natin mula sa pag-oobserba sa awit na ito. As we have said, itong awit na ito ay may tatlong stanza at doon din natin i-focus ang ating tatlong punto. Ano itong tatlong punto na ito? Number 1, confidence in God in the midst of attack. Kumpiyansa sa Panginoon sa gitna ng pangapag-atake. Pangalawa, confidence in God to whom we direct others. Kumpiyansa sa Panginoon na kung saan atin hong ididirekta o dadalin ang iba. And then pangatlo, confidence in God who is the sovereign and righteous judge. Kumpiyansa sa Panginoon na siyang soberano at matuwid na hukom. So tingnan ho natin ang mga bagay na ito isa-isa. Number 1, confidence in God in the midst of attacks. Kumpiyansa sa Panginoon sa gitna ng mga pag-atake. Verses 1 hanggang verse number 4. Let's go first to verse number 1. Anong sabi ni Haring David? Truly, my soul waiteth upon God. For Him, or from Him, cometh my salvation. Now, doon pa lang sa unang salita, truly, ay meron na ho tayong dapat bigyan ng matinding konsiderasyon. Sapag itong word na truly na ito, sa Hebrew, ay pwede siyang i-translate nga ng truly, or totoo, or katiyakan, or pwede rin itong i-translate ng tama. Hindi ko sinasabing mali yung truly, pero ito rin ay pwedeng i-translate at the same time na nagsasabi ng only or alone. Na nagkakaisa ang maraming mga commentators ng Biblia, and I myself am persuaded na ang mas tamang translation nito ay hindi truly kung hindi only or alone.
Bakit? Sapagkat ito ay mas lalapat sa kabuuan ng awit. Meron hong isang komentarista na tinawag ang awit na ito na this is an only psalm. Ano ibig sabihin ng only psalm? Dahil paulit-ulit ang word na only. Again, if that word truly ay itatranslate natin na only, mangyayari na my soul waiteth only upon God. Verse 2, He alone or He only. Verse 5, God alone or God only. Verse 6, He only. Again, paulit-ulit, ang Diyos lamang, ang Diyos lamang, ang Diyos lamang, ang Diyos lamang. So may katotohanan na ito ay isang awit na nakasenso sa Diyos at sa Diyos lamang. Binibigyang diin na ang kanyang kumpiyansa ay masusumpungan sa Diyos lamang. So again, I just laid out kung bakit I am convinced na ang mas tamang translation na hindi truly, kung hindi only. So ang mas magandang translation nito, my soul waiteth only upon God. Or in another translation, my soul waits only or upon God alone. Naghihintay ang aking kaluluwa sa Diyos lamang. Naghihintay, nag-aabang, nakatingin, na umaasa ang aking kaluluwa sa Diyos lamang. Ito ang pinakabungad ni Apostol Pablo, na sana ako laging nasa bagong tipan tayo. Ito ang pinakabungad ni Haring David sa kanyang pagbubukas ng awitin na ito. Well, meron pang isang mahalagang salita na kailangan tayong bigyan ng pansin. Hindi lamang yung word na truly, but that word waiteth. Old English, so wait, paghihintay. And yes, it means to wait. It means paghihintay, pero hindi lang yun. Itong Hebrew word na ito, dumiya, the Hebrew word dumiya, means to wait, pero hindi lang yun. Ang paghihintay na ito ay may katangian. Ano ito? It is to wait in calm silence. Paghihintay ng merong kalmadong katahimikan. Ay, merong mga taong naghihintay pero hindi kalmado. May mga tao naghihintay pero hindi tahimik. Tagal-tagal, pambihin na nasa na yun. Tagal-tagal. Ito ay isang kalmado at tahimik na paghihintay sa Panginoon. Kaya ho sa ibang translation, ang translation ho nito, my soul, in stillness, my soul waiteth upon God alone. Or my soul, in stillness, I will be still in God alone. Manatili ako. Alam niyo yung mga sa lumang tipan, yung paalala ng Diyos o panawag, be still and know that I am God. That is the idea. So this is calm silence, stillness, quietness, a calm confidence sa ating Panginoon. So sinasabi ni Haring David that he will calmly trust in God alone sa sitwasyon na kung saan naroroon siya. Siya ay may kalmadong tiwala. Siya ay matahimik na may kumpiyansa sa Diyos lamang sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. At dito sa unang dalawang talatang ito, dideklara ni Haring David ang grabing tiwala niya sa Panginoon sa gitna ng maraming mga pag-atake ng kanyang mga kalaban. At dideklara niya at ang kanyang kumpiyansa hindi dahil basta malakas lang ang kanyang kumpiyansa. Kundi makikita natin dito ang patong-patong na mga katangian ng Diyos na kung saan nilarawan ni Haring David at ito ang source ng kanyang kumpiyansa. Ang punto ay ito, siya ay matahimik na may kumpiyansa hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil kung sino at ano ang Diyos. Doon nakabitin, doon nakasalalay, doon nakatungtong ang pag-asa ng hari na ito. Hindi siya nakatingin sa kanyang pagiging hari, hindi siya nakaasa sa kanyang mga army, hindi siya nakaasa sa kanyang impluwensya, siya ay nakatingin sa Diyos at doon siya matahimik na maghihintay sa Panginoon. So binigyan niya ng pansin, truly my soul waited upon God, from Him cometh my salvation. At totoo ang sinabi ng isang commentator, maaari nating lagyan ng laging only ang mga salitang ito. From Him only cometh my salvation. Sa Kanya lamang nanggagaling ang aking kaligtasan.
He looks to God and he trusts in God for his salvation. Now, liwanagin ko lang mo, hindi ito yung salvation na madalas nating pinag-uusapan. Ito ho ang isa sa mga kailangan nating pag-ingatan sa pag-aaral sa bagong tipan at sa lumang tipan. Madalas, hindi lagi, madalas sa bagong tipan, lalo na sa mga epistles, ang salvation pertains to spiritual salvation. Pagliligtas na ginawa ni Kristo. Pero madalas sa lumang tipan, ang salvation ay pumapatungkol sa maraming mga bagay. Maaari ito'y salvation mula sa karamdaman, maligtas sa kamatayan, salvation mula sa mga sumasakop ng mga dayuhan, or salvation mula sa isang napakahirap na kalagayan. So hindi ito particularly about spiritual salvation. Pero sabi ni Haring David, sa kanyang kalagayan na ito, ang Diyos lamang ang magsasalba sa kanya. Ang Diyos lamang ang magliligtas sa kanya. Ang Diyos lamang mula sa mahirap, malalim na kalagayan, ang Diyos lamang ang mag-aangat kay Haring David at magpoprotekta kay Haring David mula sa mga pag-atake ng mga tao. In other words, sinasabi ni Haring David dito sa verse 1 na ito, no words will be said, I will silently look to God for help and deliverance. Wala na akong kailangan sabihin. Basta ako ay mataimtim at kalmadong maghihintay sa Diyos para tulungan niya ako at para iligtas niya ako mula sa sitwasyon na ito. Nandoon ang matinding tiwala ng David sa Panginoon sa gitna ng mga pag-atake ng mga kalaban. Definitely, mayroong mga panahon na kailangan natin magsalita. Yes? Definitely, may mga panahon, lalo na kung ang pag-atake ay sa pangalan ng Panginoon, kung ang pag-atake ay sa katotohanan ng Diyos, kung ang pag-atake ay sa Ebanghelyo ni Kristo, oo, inuutusan pa tayo ng Panginoon na ipakipaglaban ang ating pananampalataya. Pero may mga pagkakataon, ang pinakamatalino at ang pinakamahusay nating dapat at pwedeng gawin. Hindi lang para sa iba, kung hindi ang pinakamagandang pwede natin gawin para sa ating sariling kaluluwa, ay matahimik na maghintay at umasa sa Diyos. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Proverbs chapter 10 verse 19, in the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Ano yun? Ay kasabihan sa English, less talk, less mistake. More talk. Ang isang doon na maaaring ang pinakamahusay nating gawin ay manahimik kaysa magsabi tayo ng isang bagay na mali. O hindi ho ba natin madalas nararanasan? Lalo na sa kapanahonan na nandoon ng kahirapan, na nandoon ng pagtatalo, na nandoon ng masakit at mahirap na kalagayan. Halimbawa na lang, maaaring merong hindi kayo pagkakasundo ng iyong asawa. Gaanong karaming pagkakataon na sana pagkatapos ng lahat, sana kung tumahimik na lang ako, ay hindi lumaki ang gulo. Here is David. Sa gitna ng mga pag-atake ng mga tao, siya ay matahimik na nagtitiwala at maghihintay sa Diyos. Sa bagong tipan, sinabihan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Santiago, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Maging mas masipag tayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at marahan sa pagkagalit. Sad to say, sa panahon natin ngayon, baliktad. Hindi marunong makinig, dagli ang nagagalit, at walang pigil sa pagsasalita. Yung mga taong, basta lahat ng laman ng isip ko, sasabihin ko, prangka kasi ako. At seemingly, parang yun ay isang mabuting bagay pa. Maybe in some way or another. Pero ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Proverbs 17 verse 27, he that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is an of excellent spirit. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Yung daw taong maraming kaalaman,
maingat sa kanyang salita. Kahit daw ang mangmang, pag tumatahimik, nagmumukhang matalino. Ay walang kabaligtaran nun ay yung salita ng salita at walang tigil, siya ang nagmumukhang mangmang. So there are times that it is the healthiest, the best option to keep quiet. At makikita ho natin dito sa puntong ito kay Haring David. Sa gitna ng mga pag-atake, sa gitna ng mahirap na kalagayan, he will quietly put his confidence in God alone. Sa verse 2, ang sabi niya, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. So nagpatuloy ng paghahayag, nagpatuloy ng pagdidescribe si Haring David sa Panginoon na kung saan ito ang pinagmumulan. Bakit ganun na lamang ang kumpiyansa ni Haring David sa Diyos? Bakit ganun na lamang ang tiwala niya sa Panginoon na ito na kanyang sinasampalatayanan? Well, nakita natin nung una, kanina, ang sabi niya sa verse number 1, sapagkat sa kanya manggagaling ang aking kaligtasan. And then sa verse number 2, ang sabi ni Haring David, He only, again, there is nandun yung emphasis, He only is my rock. Siya lamang. At muli, nandito nga ang maraming mga imahe o images na ginamit ni Haring David para i-reinforce yung katotohanan ng mataas niyang tiwala sa Panginoon. He only is my rock. Ang imahe ng bato ay nagbibigay ng larawan ng siguradong pundasyon. Naalala ho ba natin yung talinhaga na sinabi ni Jesus? Kung sino yung mga taong nakikinig sa kanyang salita at ginagawa ito, ay itutulad sa isang taong pantas, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Upang pag dumating ang bagyo at dumating ang agos ng tubig, mananatiling nakatayo ang kanyang tahanan sapagkat ito ay nakatungtong sa bato. At ang sabi ni Haring David, ang Diyos lamang ang aking bato. Ito ang siguradong pundasyon. Ito ay hindi lulubog. Ito ay hindi makikilos. At sino man natatayo sa batong ito, siguradong hindi mapapahiya. Siya ang aking bato. Siya ang aking matibay na tungtungan. Hindi lamang ho yun, ang sabi ni Haring David, He is my rock and my salvation. And again, pwede natin iduktong, He only is my rock. He only is my salvation. Hindi lamang siya batong tungtungan, kundi siya rin ang kaligtasan. Sa makita ho natin, ang sabi ni Haring David noong una, galing sa Kanya ang aking kaligtasan. So hindi lamang ang Diyos ang magpapadala ng kaligtasan, kundi dito sinasabi ni Haring David, siya ang aking kaligtasan. He is my salvation. Not just what God will do, hindi lamang yung gagawin ng Diyos, hindi lamang yung ibibigay ng Panginoon, kung hindi ang Diyos mismo. The person of God, He is my salvation. Ang kanyang kaligtasan ay wala sa kanyang mga tao, ang kanyang kaligtasan ay wala dun sa tinatawag na men of valor of David. Pero mga men of valor si David, mga lalaking talagang binigyan ng matinding kakayahan ng Diyos sa pakikipagdigma, na kung saan mababasa natin yung mga men of valor ni David. Isang lalaki ginagapi ang libo, isang lalaki ginagapi ang daan-daan, isang lalaki nilalabanan ng mga higante. Matindi ang PSG ni Haring David. Pero hindi sa kanila ang aking kumpiyansa, dahil wala sa kanila, hindi sila ang aking kaligtasan. Hindi yung mga kayamanan, hindi yung impluensya, hindi yung katanyagan, kung hindi ang Diyos lamang. Magandang paalala ho ito sa atin. Sapagkat napakadali na pag nagkaroon tayo ng konting kapangyarihan, napakadali na pag nagkaroon tayo ng konting influensya, or sa konteksto natin dito sa Pilipinas, pag nagkaroon tayo ng konting connection, back up, ay wala nang problema, may kilala ako sa napakadali at lalo na nadagdagan ng iyong pera,
napakadali na doon ilagak ang ating kumpiyansa at napakadali minsan na isipin na yun ang ating kaligtasan. Ano man ang mangyayari, ano man ang sitwasyon na aking kalagyan, walang problema, meron akong nakatabing 10 milyon sa bangko. Magka-COVID man ako, meron pang bayad. Oo, kailangan na ho natin pakaingatan. Pero si Haring David, sa kabila ng army na meron siya, men of valor na meron siya, impluwensya, kapangyarihan, at mga kayamanan na meron siya, ang tiwala ko ay nasa Diyos lamang, ang batong tungtungan ko ay ang Diyos lamang, at ang kaligtasan ko ay ang Diyos lamang. Hindi lamang ho yun, ang sabi ni Haring David, He is my defense. Again, we must supply the word only. He only is my defense. That word defense ay hindi depensa na parang attorney na tatanggol para sa iyo. Itong word defense na ito, actually pag pinag-aralan, means fortress or a high tower. Para bang Fort Santiago, isa sa mga huling lugar na kung saan bumagsak sa mga kamay ng mga Hapon because it is a fortress, kuta, na kung saan ito ang tatakbuhan para sa iyong proteksyon. God is my fortress. He is my defense. He is my place of safety. Sa gitna ng mga pag-atake ng mga tao, ang pinaka-safe na lugar, hindi yung umalis, kung hindi sa Panginoon. And also, ang sabi niya, ano ang lundo nito? Dahil ang Diyos ang aking kaligtasan, ang Diyos ang aking bato, ang Diyos ang aking kuta, o ang aking pinaka-defensa, ang sabi ni Haring David, I shall not be greatly moved. Hindi ako maaalam, hindi ako magagalaw, hindi ako makikilos, hindi ako mayuyugyog, sapagkat nakatungtong ako sa Panginoon. Hindi dahil malakas ang aking puso, hindi dahil matindi ang aking kumpiyansa, kundi dahil matindi ang aking Panginoon na pinagtitiwalaan. Now, gusto ko lang makita ho natin dito, hindi ikinakaila ni Haring David na may atake. Hindi siya nagpipikit mata, hindi. Isipin mo lang, wala yan. Meron mga tao, yun ang approach ngayon sa problema. May problema, merong mga atake, merong mga bagay na nangyari. Hindi, isipin mo lang, wala yan. Hindi ganon si Haring David. Alam niya, nire-recognize niya, merong mga puwersa na sumusubok humila sa kanya pababa. Merong mga puwersa na sumusubok na magwasak sa kanya. Pero dahil sa kanyang kumpiyansa sa Panginoon, dahil sa Panginoon na kanyang pinagtitiwalaan, he will not be moved. Totoo ang mga atake, totoo ang pressure, totoo ang sakit, totoo ang kalungkutan, totoo ang luha, totoo na may humahatak, totoo na may nagbabagsak. Bakit di siya makikilos? Dahil sa Diyos. Dahil nakatungtong siya sa matibay na bato. Dahil merong nagliligtas sa kanya. At dahil merong nagpapanatili ng kanyang kaayusan. So verse 3. How long will ye imagine mischief against a man? So, nakita natin sa verse 1 and 2 ang matinding kumpiyansa ni Haring David sa Diyos. Ngayon naman, binigyan niya ng pansin ang mga taong umaatake sa kanya. Ang sabi ni Haring David, this is like a rhetorical question. Nandito ang tono ng pagkamangha. Bakit pagkamangha? Namamangha siya sa tindi ng atake. Namamangha siya sa tuloy-tuloy na kailan niyo ako titigilan? Forever na ba to? Hindi ba kayo nagsasawa? At ang sabi ni Haring David, how long will ye imagine mischief against a man? So again, nandun yung tono ng pagkamangha sa matinding at tuloy-tuloy na pag-atake ng mga kalaban na ito. How long will you continue your attack?
Hindi na ba kayo titigil? Hindi na ba kayo hindi ba kayo mag-give up sa pag-atake na ito? Kailan ba kayo makukontento? At ang sabi niya, how long will you imagine mischief against a man? At first glance, it seems that they were just imagining. Ha? Nag-i-imagine lang. Ay, sa atin, pag tinarinig yung word na nag-i-imagine, ano yun? Nag-i-imagine. Katang isip? Nagpaplano? Tama? Pero di wala pa naman silang ginagawa. Nagpaplano pa lang. Baka nag-o-overreact lang si Haring David. Nagpaplano pa lang sila, wala pa namang ginagawa. Well, actually, pag tinanong natin sa Hebrew, itong word na ito, itong imagine mischief, is just one Hebrew word. Ang ibig sabihin is to assail, to attack, to assault, pag-atake. So in other words, how long will you keep attacking? At sa konteksto nito, higit sa malamang ang atake ay hindi pisikal. Ang atake ay hindi banta sa buhay. Kundi ang pag-atake na sinasabi ni Haring David, kagaya nung mababasa natin sa verse number 4, ay pag-ataking verbal. At hindi ho ba may mga pagkakataon na maaaring nasabi natin sa isang tao, sana sinaktan mo na lang ako pisikal. At hindi mo sinabi ang bagay na yan. May mga salita na talagang napakatalim. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang dila ay parang espada, ang dila ay parang apoy. Ito'y maaaring magwasak ng maraming mga bagay kung ang salita natin ay hindi natin babantayan. Paano ang pag-ataking ito? Verse 4, ang sabi, they only consult to cast him down from his excellency. Sila'y nagko-caucus, sila'y nagtitipon-tipon. Pag sila'y nagsasama-sama, nag-uusap-usap sila. Paano ba natin papapagsakin ang taong ito? Paano natin siya aalisin sa mataas na kalagayan? Ang sabi, verse number 4, they delight in lies. Nagagalak sila sa kasinungalingan. Maaaring nandoon ang pagsasaysay ng mga maling bagay, mga maling impormasyon, defamation, paninirang puri kay Haring David. And as I've told you, malamang, hindi sigurado na ito ay sa kapanahunan na si Absalom ay nangunguha ng mga supporters niya para magrebelde sa kanyang amang si Haring David. At paano sila makakakuha ng mga supporters? Higit sa malamang, ito sa mga ginamit nila. Pagsasaysay ng mga hindi katotohanan para matalikod ang mga tao sa hari na inilagay ng Diyos. They delight in lies. At maaaring narito ang isa sa pinakamasakit, they bless with their mouth, but they curse inwardly. Sinasabi nila sa iyo, maaaring sinasabi nila sa iyo, God bless. Sinasabi, nawa pagpalain ka, nawa manatili kang ligtas, nawa manatili kang maayos, nawa manatili ang iyong paghahari. Pero inwardly, they curse. Babagsak ka rin, malapit na. So nandoon ang kanilang pag-atake. Most probably, these are verbal attacks. Ang sabi ni Haring David, verse 3, balik tayo sa verse 3, ye shall be slain, all of you, as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. Now, ako ho'y may problema sa translation dito ng King James. Sapagkat, bakit ganun? Sa verse 3, nagsimula, how long will you imagine mischief against a man? So, ang inaatake ay si Haring David, tapos biglang kakabig na kayo ay mamamatay. At mawawala sa ayos yung tema ng awitin. Kundi ang binibigyang sentro dito ni Haring David ay yung pag-atake sa kanya. At itong translation ng he shall be slain all of you, as a bowing wall shall he be, and as a tottering fence, ay higit sa malamang. At ang better translation nito, all of you will break him to pieces,
like a wall and fence ready to fall at any time. So ang pinapatungkulan pa rin nito ay hindi yung mga taong umaatake, kundi si Haring David. So ang punto ay ito, hanggang kailan nyo aatakihin ang taong ito? Hindi nyo ba titigilan? Siya ba ay wawasakin yung tuluyan na para na siyang isang, sabi dito ni Haring David, na para na siyang isang bowing wall. Ano yung bowing wall? Nakahapay ng pader? Nakakita na ho ba kayo ng ganon? Na tila baga isang tulak na lang. Isang ihip na lang ng malakas na hangin, lalagpak na ang pader. At yun din, ang tottering fence. Parang isang kahoy na dingding o pader na nakahapay na at siguro tumalon na lang ang kuneho doon ay babagsak ng kumpleto. Yun na ang kalagayan ni Haring David. Hindi nyo ba siya titigilan hanggang siya ay mawasak? It speaks of the intensity of the attack. Pinapakita nito kung gaano katindi ang pag-atake, kung gaano katindi ang kanilang paninirang puri kay Haring David. Naririnig niya at siya ay naapektuhan ng mga pag-atake na ito ng kanyang mga kalaban. Ang makikita ho natin dito, si Haring David, listen po, si Haring David in one way, pareho din natin. Baka mamaya ay meron tayong imahe sa ating kaisipan na ang taong espiritual, tila baga Superman. Hindi tinatamaan, hindi tinatablan. Hindi nakakaramdam, pikit mata, takip tenga, at baliwala lang ang mga bagay na ito. Narito si Haring David. Narito ang isang taong may matinding kumpiyansa sa Panginoon, pero nandun pa rin ang katotohanan na nararamdaman niya ang atake. Masakit! Alam niyo, may mga pagkakataon na naunawaan ko si Haring David sapagkat sa pagiging pastor. Hindi exempted ang pastor sa mga atake. At may mga pagkakataon na maaaring hindi sinasadya ng kapatiran, pero meron silang sasabihin ko, And all throughout the history of the church, salamat sa Panginoon na handoon, I could say sa biyaya ng Diyos, mas marami ang pagmamahal, mas marami ang suporta, pero there will be times na merong aatake at merong magsasalita ng laban sa atin, and God forbid na totoo, pero lalo na kung peking impormasyon, hindi katotohanan, hindi tayo ano ba yun? Hindi tayo magkukunwari. Wala lang yan. Well, maaaring may mga pagkakataon na kaya mong palagpasin, wala lang yan. Pero narito, again, gusto ko makita niyo, ang isa sa pinaka-espiritual na tao, kakadeklara lang niya ng napakatinding tiwala sa Diyos. Pero makikita natin, ramdam niya ang atake. Ramdam niya ang hirap, ramdam niya ang sakit. At ito ay sakit at atake na walang humpay. Pero makikita ho natin dito, in all this, si Haring David ay kalmado at tahimik na magtitiwala sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Nandoon pa rin ang tiwala sa Diyos. Well, pangalawa, tignan ho natin. Confidence in God to whom we direct others. Now, yung verses 5 and 6, as we have said, ay halos parehong-pareho ng verses 1 and 2. Sabi nga ho ng isang komentarista, parang itong isang refrain or sa awit natin sa panahon na bagay magkaiba ang komposisyon ng awit ng mga Hudyo sa awit natin ngayon. Tila bagay ito'y chorus. Yan, sa chorus, uulitin lang. Tila bagay ito'y chorus na may konting pagkakaiba lang. So basahin natin mabilis, verse 5 and 6. My soul waiteth thou only upon God. So, ito'y may pagkakaiba, almost pareho pero may pagkakaiba. Ang sabi sa verse 1, truly my soul waiteth upon God. Dinideklara ni Haring David, totoo ang aking kaluluwa. He is stating a fact. Pagdating sa verse 5,
My soul, wait thou only upon God. Anong pagkakaiba? Hindi na siya nagsasabi ng isang katotohanan, kinakausap na niya ang kanyang sarili. Again, hindi siya immune sa atake. Ramdam niya. Higit sa malamang habang sinusulat to ni Haring David, yung mga sinasabi ng mga tao ay maaaring umuulit muli sa kanyang kaisipan. At maaaring nandun yung tukso na huwag nang magtiwala sa Diyos, na kumilos ng kanyang sariling kilos, iligtas niya kanyang sarili, at huwag nang magtiwala ng matahimik sa Panginoon. Pagdating sa verse 5, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili. At alam niyo mga kapatid, isang magandang ehersisyo, isang magandang gawain ito sa atin bilang mga Kristiyano. May mga time na huwag mo lang sigurong gagawin ng malakas, nakakausapin mo yung sarili, baka ikaw ay mapagkamalan. Lalo na sa panahon na napakahirap, sa panahon na ikaw ay magsundin ng gusto ng Panginoon. At nandito si Haring David, kanyang sinaysay o kinausap ang kanyang sarili, pinaalalahanan ng kanyang sarili, my soul, wait thou only upon God. Masakit na, gusto ko nang kumilos, ang hirap na, ang tindi na, gusto ko nang gumanti. O kaluluwa ko, maghintay ka sa Diyos. Maghintay ka sa Diyos. Wait only upon God, for my expectation is from Him. Again, that word expectation, medyo mababaw na ang dating sa atin, pero ang katumbas niyan, my hope. And what is His hope? It is salvation. Yung pagliligtas ng Panginoon, yung pagtatanggol ng Panginoon, ito ay nakaasa sa Diyos. Ang aking ekspektasyon, ang aking pag-asa ay galing sa Kanya. Verse 6, ang sabi ni Haring David, He only is my rock and my salvation, and He is my defense. So inulit na ulit yung sinabi niya sa verse number 2. Siya ang aking bato, hindi ito matitinag. Siya ang aking kaligtasan. At siya ang aking depensa, at hindi ako makikilos. Well, talon ho tayo sa verse number 7. In God is my salvation. Focus. Tignan mo natin. Sabi ni Haring David, from God, sa verse number 1, from Him cometh my salvation. Galing sa Diyos ang aking kaligtasan. Sa verse number 2, He is my salvation. Nakuha niyo po? Pagdating sa verse number 7, in God is my salvation. Ang aking kaligtasan ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang aking kaligtasan. At dito naman, nasa Diyos ang aking kaligtasan. So mula sa Diyos, ang Diyos, at nasa Diyos. At sasabihin natin, Brother Paul, parang sinasabi lang nito ang isang bagay. Well, ang punto rito, walang ibang panggagalingan. Walang ibang titignan. Walang ibang paghuhugutan ng kaligtasan kung hindi sa Diyos lamang. Kinover ni Haring David ang lahat ng aspeto. Walang lugar na panggagalingan, walang ibang aasahan, at walang ibang pakakakitaan ng kaligtasan na kanyang kailangan. Now, yes, as we have said, dito pumapatungkol sa spiritual na kaligtasan, pero nandun din yung katotohanan. Pagdating sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, iisang lugar lang. It is in, through, and by Christ. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo at nasa ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Jesucristo mismo. So let me ask the question. Ang iyong bang pananampalataya, ang iyong bang tiwala patungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa ay nasa kay Jesus lamang? Kung hindi, ikaw ay nasa delikadong lugar. Kung wala kay Jesus lamang ang iyong tiwala, ang iyong tinutungtungan ay hindi bato, kung hindi isang kumunoy, na isang araw ikaw ay lulubog. Ang sabi ni Haring David, in God is my salvation, verse 7, Psalm 62, in God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in
God, the rock of my strength, the solid foundation of my strength, the source of my strength, ang pinanggagalingan ng aking lakas, kaya ako makakapagpatuloy, kaya ako makakapanatili, manggagaling ang aking lakas, hindi doon sa mga tao na sa paligid sa akin, hindi sa ganda ng aking sirkumstansya, hindi sa dami ng aking kayamanan, hindi sa lusog ng aking katawan, ang kumpiyansa ko, ang batong tinutungtungan nito, ang kalakasan ko ay galing sa Panginoon. Isa ho sa mga sinubok ng matindi ng pandemyang ito. At higit sa malamang, isa sa maaari nating sabihin na blessing ng pandemyang ito ay na-reveal ang maraming mga Diyos-Diyosan ng mga tao. Maraming mga tao nagpe-praise the Lord. Tapos tumama ang pandemya, lumagpak ang kabuhayan. Wala nang praise the Lord. Madaming mga taong naglilingkod. Huwag na lumagpak ang negosyo. Sila mismo ang nagka-COVID. Tinamaan ang kanilang kalusugan. O ang sabi ni Haring David, ang Diyos, ang bato ng aking kalakasan. At ito papasok yung ating punto sa verse 8. Trust in Him at all times. So kinausap niya yung kanyang sarili sa verse 6. My soul, wait thou only upon God. Pagdating sa verse 8, ang sabi ni Haring David, trust in Him at all times. Sino ang kanyang kinakausap? Ye people. Naranasan ko na, nakita ko na, natikman ko na, pinagdaanan ko na ang pagtitiwala sa Panginoon at siya lamang ang bato, siya lamang ang matibay na tungtungan, siya lamang ang tanging tagapagtanggol at magliligtas. Kaya mga tao, lahat tayo, lahat kayo ay magtiwala at dapat ilagak ang tiwala sa Diyos. We direct others to God. Naranasan niya ang pagliligtas, ang pagtatanggol ng Panginoon at ngayon hinihimok niya. Para ba siyang isang namamalimos? Alam niyo yung ilustrasyon na yon? Para siyang isang beggar nakasumpong ng tinapay. Hindi niya tinago lahat ng tinapay para sa kanyang sarili. Tinawag niya yung iba, tara dito, may tinapay dito. O nais ko ho kayong himukin. Lahat tayo ay may pinagdadaanan or may dadaanan. Magtiwala tayo sa Diyos. Trust in Him at all times. Ang sabi niya sa verse 8, at siguro dito na tayo matatapos. Pour out your heart before Him. Pour out your heart before Him. Ang imahe nito ay parang isang pitchel. Parang lagyan o sisidlan ng tubig. Hindi mo lang ipapatak. Ibubuhos mo hanggang wala nang pumatak. You will pour it all. Ibuhos mo, ihayag mo, iladlad mo, ilatag mo ang iyong buong puso sa Panginoon. Ano man ang laman-laman, ano man ang bigat na naririyan, ano man ang sama, ano man ang dilim, ano man yung kalagayan, ilatag mo lahat sa Panginoon. Hindi ba sinabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kaya marapat nating himukin ang lahat ng mga tao. Kaya marapat nating tawagin ang lahat ng mga tao, anuman ang kanilang kalagayan, iba-iba man ang sitwasyon. Ibuhos natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Para sa iba, para sa ating pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga kapatiran dito sa iglesia. Himukin natin silang lahat. O mga ama ng tahanan, isang magandang gawin natin ay ating himukin ng ating mga anak. Pag sila may pinagdadaanan, ay ilapit nila at ilagak nila lahat sa Panginoon. Isang magandang ituro natin sa ating pamilya. Ibahagi natin sa ating mga kaibigan.
Ano man ang iyong sitwasyon, pwede mong iladlad ang iyong puso sa harapan ng Panginoon. And by the way, hindi ka naman pwedeng magsekreto. Hindi mo pwedeng itago. Alam ng Diyos. Well, sa loob ng 2 minuto, subukan natin tingnan ang nahuhuling mga talata. Third point natin, confidence in God, who is the sovereign and righteous judge. Sa verse 9, ang sabi ni Haring David, surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. Ang punto, ano man ang kalagayan, mababa man, vanity, walang kabuluhan. Mataas man ang kalagayan, lie, ibig sabihin, hindi pa rin totoo. Anong binibigyang pansin dito? Ibig sabihin ng word na vanity, empty, transitory, ibig sabihin fleeting, passing. Ano man ang estado nila, mawawala din sila. Yes? Ano man ang estado ng tao, mawawala rin sila, lilipas din sila. Ito ang katotohanan patungkol sa tao. At ang sabi ni Haring David, to be laid in a balance, they are altogether lighter than vanity. Pag nilagay sa timbangan, wala. Anong binibigyan ng pansin ho dyan? Ano ibig sabihin ni Haring David? Huwag ka sa tao magtiwala. Ang madalas na course of action ho natin, again, hindi sinasabing huwag ka humingi ng tulong sa tao. Pero huwag mo ilagak sa tao ang iyong kumpiyansa. Kung hindi, sa Panginoon. Ang mga taong ito, anuman ang kanilang kalagayan, they will be found vanity. Pagdating sa verse 10, trust not in, so sa verse 9, ang punto, trust not in men. Sa verse 10, trust not in oppression and become not vain in robbery. Huwag kang tumiwala sa mga maling paraan. Huwag kang tumiwala sa mga para makaalis ka sa masamang sitwasyon, gagamit ka ng maling kaparaanan. Ganun ba? Sinisiraan niyo ako? Tignan niyo, ipopost ko din to patungkol. Binito niyo ako ng putik, batuhan tayo. Sinong mas maraming lupa, yun ang panalo. Trust not in oppression and become not vain in robbery. At ang sabi pa din ni Hari, if riches increase, set not your heart upon them. Kung loobin ng Diyos na yumaman ka, kung loobin ng Diyos na magkaroon ka ng kapangyarihan, huwag mong ilagay ang iyong puso doon. Kayo pa rin dapat magtiwala sa Diyos. Verse 11, God has spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Again, sabi ng mga commentators, it's either ito ay nabasa ni Haring David or it's either a genuine audible revelation ng Panginoon kay Haring David. Or inspired revelation. God has spoken once, twice have I heard it. It means emphasis. Minsan sinabi ng Diyos at dalawang beses kong narinig, power belongeth to God. It's just speaking of God's sovereignty. Nasa Diyos ang kapangyarihan, ang Diyos ang may hawak. Itong sitwasyon na kinalalagyan ko, hindi ito labas sa kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. And then lastly, sa verse 12, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Hindi ba siya ang hahatol? Hindi ba siya ang matuwid na hukom? Ano man ang kalagayan natin ngayon, itong mga gumagawa at ng pag-atake kay Haring David, ang iniisip ni Haring David, hahatulan sila ng Diyos. Ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang magtatanggol, ang Diyos ang hahatol. Ang matuwid ay kanyang ipagtatanggol, ang masama ay kanyang wawasakin. Ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ang hindi kumikilala sa Diyos ay pupunta sa kapahamakan. Ang Diyos ang matuwid na hukom. So maglagay tayo ng kumpiyansa sa Panginoon. Huwag sa tao. Huwag sa mga bagay-bagay. Huwag sa kayamanan. Huwag tayo tumiwala sa ating sariling kaparaanan, lalo na kung maling kaparaanan. Tumiwala tayo sa Diyos na soberano. Tumiwala tayo sa Diyos na hukom. Again, narito si Haring David. Totoo ang pag-atake sa kanya.
Pero totoo ang kanyang kumpiyansa, matahimik na kumpiyansa sa Diyos sa gitna ng mga pag-atake. At itong mga tao sa kanyang paligid ay hinihimok niya na magtiwala rin sa Diyos na ito. At tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon na Siya ang soberano may hawak ng ating sitwasyon at Siya ang huling hukom sa lahat ng bagay. At hindi pikit ang kanyang mga mata, tanglaw niya ang ating mga pinagdadaanan. Ipagtatanggol ng Diyos ang matuwid, paparusahan ng Diyos ang masama. Makakaasa tayo dito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. O nawa ang mga katotohanan mong ito ay gamitin mo para kami ay patuloy na hamunin, baguhin, hubugin. Lord, ang totoo sa aming mga sarili, ang napakadali, ang napaka-natural ay gumanti. Gamitin ang aming sariling lakas, magtiwala sa aming sariling kakayahan. Pero narito, O Diyos, dinurog ng katotohanan mo ang aming kayabangan. O, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na magkaroon ng malalim, mataimtim at kalmadong tiwala sa iyo. Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga pag-atake. Lord, tulungan mo rin nawa kami. Habang dumadaan kami sa mga ganitong kalagayan, tulungan mo kami at gamitin upang ang ibang mga tao ay dalin at ituro ang mga tao sa iyo. Napagkat ikaw lamang ang tanging bato ng kaligtasan. Lord, tulungan mo kaming tumingin at paalalahanan ng aming mga sarili na ikaw ang soberanong Diyos. Nalalaman namin na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga hinirang mo. Ikaw ang soberanong may hawak nito. At Panginoon, ikaw rin ang hahatol. Paalala mo sa amin na walang makakalusot, walang makakalagpas sa iyong paghatol. Na hindi ka nakapikit. Nakita mo at tanglaw mo ang kalagayan. At matuwid ang iyong pangako na ipagtatanggol ang mga matuwid at hahatulan ang mga masama. Tulungan mo kami magtiwala. Tulungan mo kaming huwag ilagay sa aming mga kamay ang pagganti at maghintay sa iyong ganti para sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong mga paalala. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun.
Puri ng Panginoon mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto. Nawa, ang ating mga napag-aralan mula kayo ng umaga hanggang ngayong gabi ay patuloy na gamitin sa atin ng Panginoon. Patuloy na yung hamon na hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagahanap ng Kanyang mga salita. Ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo at presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Pagpalain tayo at gamitin ng Panginoon saan man tayo naroroon. God bless po. We are dismissed.